and complete forgiveness. So, hindi po siya partial forgiveness. Hindi po siya sinabi ni Lord na parang, o sige, 50% lang muna or 30% lang muna katang patatawarin. Walang kondisyon ng Panginoon. Sabi nga, radical, comprehensive, and complete, kumpleto. So, sa Panginoon tayo ay napatawad sa lahat ng nagawa natin from the past. Hindi man ito kalugod-lugod sa Kanya, pero tayo pinatawad, and everything we now do in the present and everything we'll ever do in the future. So, ang Lord ay laging handang magpatawad. Pangalawa, acceptance. Sabi dyan, John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. So, una-una, pinatawad niya tayo, tinanggap niya tayo, He adopted us, tinanggap niya tayo na kahit hindi tayo katanggap-tanggap, galing tayo sa putikan. Kumbaga, maikukumpara ang buhay natin sa isang madaling basahan, no? Ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad, but through grace, He welcomes us into a relationship with Him. So, di ba nga ang Christianity ay hindi religion. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon through accepting Him, through asking for forgiveness and accepting Him as our Lord and Savior. So, ayan. Pangatlo is yung presence. Sabi sa Isaiah 41 verse 10, fear you not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. So, binigyan din tayo. Kumbaga, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin na simula na matanggap natin siya, no, as a Lord and Savior. Like acceptance, the grace of God's presence means that our Father is not distant. Hindi po malayo ang ating Panginoon. So, siya po ay laging malapit tayo. Tayo nga po ang lumalayo sa Kanya. Tayo yung, kumbaga, handang-handa siyang magbigay ng blessing, pero yung palad natin nakasama. So, it's just a matter of us, like, opening our palms and accepting Him, na parang willing po tayo na ipaubaya ang buhay natin na siya ang magiging driver po, no, ng ating buhay. Ang Diyos ay laging present, o ano man ang pinagdadaanan natin, maganda man ito o hindi, no? God is present with us wherever we are, whomever we're with, and whatever we're doing. So kahit ano pong ginagawa natin, wala pong lihim para sa ating Panginoon. So, kung iisipin natin, pareho pong kasalanan. Wala pong maliit, walang white lies sa ating Panginoon, no? So, ang sinasabi sa atin ng Bible na ang grasya ng Panginoon has made us the place where He dwells. It wasn't enough for God to forgive us. He literally unzipped us and got inside us by His Holy Spirit, and so He is with us all the time. Po, presence, and then pang-apat po is yung enablement. Sabi sa 2 Corinthians 1 verse 21 to 22, God enables us along with you to stand firm for Christ. He has commissioned and identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. So, hindi tayo pinatawad, hindi lamang tayo pinatawad ng Panginoon, hindi lang tayo tinanggap ng Panginoon, at ang presensya niya ay lagi nasa atin, kundi in-enable din tayo ng Panginoon, no? God's not simply content to give us salvation. So, hindi lamang po salvation ang ibinibigay ng Panginoon. He also enables us. Bakit po kaya tayo ini-enable ng Panginoon? Kasi gusto niya tayong gamitin para ma-share sa ibang tao through us yung kanyang kabutihan, yung kanyang salita, no? He wants us to become more like His Son and work for the furtherance of His kingdom. So, but remaining sin leaves us lame. So, kung tayo mananatili sa kasalanan, tayo magiging weak
nasa atin, we are not able to spread His word. So paano tayo makakapag-share ng magandang salita ng Panginoon kung yung kasalanan ay namumuhay sa atin, no? So God's grace intervenes to give us power and strength. So si Lord lamang po ang nakakapagbigay ng strength na talagang hindi natin ma-explain. Sabi nga, di ba, tayo napapagod, pero once na binasa mo ang Panginoon, we are revived. We are, kumbaga, alive again. No? It gives us the ability to do what we're called to do, but what we could never do on our own. So, lagi po natin tatandaan, I know, alam na rin naman po natin itong lahat, no? Na kung hindi dahil sa ating Panginoon, wala tayong lakas, hindi tayo, siya yung nagbibigay ng ano sa atin ng lakas para makapagtrabaho, ng skills, ng talents, di ba? So, everything comes from the Lord. So, wala po tayong dapat, wala po tayong dapat i-take credit na parang, magaling ako dito sa trabaho to, magaling ako sa skill na to, o yung talento ko. Hindi po sa atin basta-basta na-develop ng dahil lang sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon. Amen. Next, freedom. Sabi sa Galatians 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, gagamitin ko po ulit na example yung hindi pa tayo Christian. We are all slaves of sin. So, lahat po tayo tulad na nung sa, ano tawag niya, ito yung sa sinabi ng tatay ni Donna, naging kampon siya ng kasama. Parang kampon na parang enteng lang. Sino si Indra Magenta? Sino yun? Ate ni Donna, ganyan. So, God Sa did not family just niya. like save us, Family accept day. us, enables us, but also He Family gives day us yun. freedom, yung true freedom. I No? worship them. God's grace delivers us, no, from sin, from slavery. So, sin turns us into addicts. Aminin natin yan. So, naging addict tayo sa kasalanan, no? Before we accept Him as His Lord and Savior. We're slaves of sin, but God's grace breaks the bondage. We are all delivered. Na tayo ay EGR. Grace gives us the power to say no and turn in a much better direction. So, pero ang lahat ng ito ay talagang magsisimula rin sa atin kung hindi natin tatanggapin. Di ba? Kung hindi natin sisimulan ng pagbabago sa ating sarili, bali wala rin. Di ba? So, kumbaga, yun nga eh, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, yung huli is completion. Philippians 1 verse 6. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Finally, God's grace is the grace of completion. There will be a day when you and I will be fully restored to whom we were meant to be. So, sabi nga, di ba, ni Lord, tayong lahat ay anak niya. So, we are meant to be with Him sa langit. Hindi ito yung ating home, itong mundong ito, no? That's why He enables us to gamitin tayo yung mga natutunan natin through reading His Word, yung mga trainings na ginawa natin sa church. Hindi yun para sa atin lamang, kundi para i-share sa ating pamilya, sa mga kasamahan sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mag-anak. There will be no more sin, there will be no more struggle. Everything will be restored and we will worship in the presence of this amazing God of grace. So, yan po yung una, no? God's grace. Ito naman tayo sa God's steadfast love. Steadfast is defined as unchanging, firmly fixed in place, immovable, and not subject to change. This word is used to describe God's love for us, an unchanging love that reveals His character. So, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi tumitigil at hindi ito nagbabago, firmly fixed. Gusto ko yung
firmly fixed in place. Immovable, hindi mo siya basta-basta Gagalaw. magagapi or mawawala sa anumang sa posisyon niya, no? God's love for us is unceasing and unconditional regardless of who we are. So kahit pa ano yung history natin, ano yung background natin, hindi nakadepende ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? What we have done, what our life experience are, what we think, or whether we even believe God loves us. So kahit na gaano pa kasama, His steadfast love for us is a fact, not a feeling. We can depend on it like nothing else in this world. It says in Lamentations 3 verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. So tulad nga ng mga na-share natin, di ba? Isipin natin kung paano gumagalaw, paano kumikilos ang Panginoon sa pagbibigay niya ng pagmamahal, ng steadfast love. Iisipin mo simple, pero iisipin mo amazing kasi Lord, alam mo yung miracle na parang gumamit ka ng tao na parang minsan iisipin mo, Lord, tulad nga sa share ko lang sa schedule ko. Sabi ko, Lord, paano ko kaya gagawin? November pa lang nakikiusap na ako din sa mga kasama ko. So, Lord, pwede ba ako makapag-shift ride sa'yo? Kailan? December. Ang tagal-tagal pa nun eh. Ganyan. Sabi ko, hindi. Kailangan ko na kasi kailangan ko ng 3 araw. Una-una yun nga sa December, Christmas party natin. So, naisip mo nga yun, napapasok ako, susunod na lang ako. Tapos sa absent ko ng Lunes. Pero ang galing, kasi alam mo yun, sabi ko, nagpe-pray ako, Lord, paano kayong gagawin ko? Pero kinuusap ako ng supervisor ko. Sabi niya, I have a proposal. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, are you willing to work Friday so that you'll be off Saturday, Sunday? Ito syempre, yes, agad ako. Tapos yung sumunod sa niya, because Diane will be training a new ambassador and we need her for 3 weeks. Sabi ko, okay. So next week, can I just have that schedule? Like, can I be off Saturday, Sunday? Sabi niya, no. Kasi kinuha ko na yung yung Saturday. Sabi ko, papasok talaga ako ng Saturday para Sunday papasok ako. Pero kailangan ko yung Lunes para dun sa Christmas party. Sabi niya, ganito na lang gawin natin. Sige, pumasok ka ng Sabado, wag walang problema yung Linggo. You'll be off. You'll be off Saturday, Sunday. So, praise God, no? Sobrang amazing. Sabi ko, Lord, meron pa ilas na. May tawad pa yun, 26. Lord, meron pa 26 eh. Kasi sabi ko, absent ako ng 22. Yun nga. Kasi Lord, absent na ako ng 22. Kasi sabi ko, Lord, last na sana naman kumain. You deserve more. So, kinausap ko yung supervisor ko, sabi ko, Ate, nag-swap na Harvey, ako. Absent na lang ako. May pasok din ako. What about? Sabi ko, Swap na ako. is there gonna be training for 3 weeks? Sabi ko gano'n. Sabi niya, let me just check because she's not gonna be training the new ambassador for 3 weeks. Not all morning. So, meron pang gabi. So, hindi na lang ako kakailangan kasi pang umaga ako, di ba? So, if you could give me December 22, I can work until Saturday so that I'll be off Sunday, Monday. May trade na. Oh, diba? Nakikipag-ano na ako, bargain na ako. Sabi niya, let me think about it. And last thing, sabi ko, siguro sabi niya, dami mong Wala hiling, pa. Sabi Wala ko, pa. how about for December 26, can I go home early? Sabi niya, what day is that? Sabi ko, Thursday. And I'll be working inside. Sabi ko, customs. Sabi ko, is it possible to leave early? Like, how early? Sabi niya, gano'n. Sabi ko, can I leave at 2 p.m.? That can be okay. Are you sure? Gano'n talaga ako. Para isipin mo, ikaw nang gumawa ng schedule mo. Sabi ko na isang supervisor sabi ko, are you gonna talk to Ravisha? Yeah, I'll let her know that that's gonna be not a problem, sabi niya. Okay. Kakakilig So, naman babalikan ng niya ako Lord. for the 22. Kasi kung hindi, absent. Sabi ko, binili ko pa yung isang supervisor ko, Ravisha, I need, 22. Or else, sabi niya gano'n, what if I'm, Ino or na. else, you're not gonna see me. Sabi niya, papabantayan kita. Ganun, sabi ko, ako magagawa ko, mag-absent ako. No? So, mahirapan kasi sila maghanap ng kapalit ko kung doon ako nag-work sa information desk. Kasi nga, meron lang silang mga taong tendrin sa IC. Kaya kung wala ako,
dun sa loob. Oo. And dami pa nagko-call in sick ngayon. Yan, December. I-reserve mo na yung i-reserve mo na yung sa'yo. Oo, mo yung calling sick na yan ng December. Plan na yan, mga colleagues. Kasi hindi kami pwede planchado mag-leave ng na yan. December. So bawal yun kasi nga winter Ganun storm. din yung, kaya tinake ko yung overtime So, para yun yung Sunday. nakita ko, Hindi ako dami papasok. paano kumilos ang Panginoon, no? Yung grace, yung love. Yeah. Parang Lord, nag-pray pa lang ako, parang sabi ko, Sabi, di pa ako tapos, sabi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hmm. Kasi November pa nga lang, iniisip mo na, pinagdadasal ko na, no? Kasi December na, Lord. Katatla naman kami. So, ang dami kong kinausap ko. May nagbabalak doon. I'll be working, ganito, ganyan. So, pag nag-work ako ng araw na 7 days na hindi pwede. May plano to. So, ayan. So, pag ng pagmamahal ng Panginoon, no? Amazing. Nakakatawa talaga. So, kapag yun nga, pag nag-worry tayo, na ito na, malapit na yung mga dates na hinihingi ko. Sabi nga ni Lord, hindi ako huli, anak. Mm. Diba? You're always on Nag-aalala time. ka na, pero hindi ako huli. Kapit lang. Kapit lang sa akin. LSS. I'll make a way. So, ito pa, next ay share ko. Truths about God's steadfast love. Una, God, steadfast love is not based on our significance. So, na-share ko kanina, no? So, kung ano man ang pagkatao natin ay hindi binabasa ng Panginoon yung pagmamahal niya, no? So, walang level. So, lahat ng pagmamahal niya sa atin ay pantay-pantay, no? Walang ito, si Brother Leo, ganitong level. Si Wing, ito ka lang. So, walang ganun kay Lord. Pangalawa, God's steadfast love lasts forever. So, hindi mo talaga masusukat ang pagmamahal ng Panginoon, no? Parang walang hangganan. Na kahit ilang beses tayo nagkasala, minsan may maiisip ko, Lord, parang ano ko lang, no, yung pagmamahal sa atin ng Panginoon is unconditional. Pero sa ating tao, minsan pag hindi gumawa ng mabuti yung tao, na parang hindi kita mahal, parang ayaw na sa'yo, bahala ka sa buhay mo, parang gano'n. Pero Condition. merong condition lagi, di ba? Lalo na pag tayo ay na-hurt, di ba? Meron tayong ending ng pagmamaling, parang meron tayong expiration. So, ang Panginoon, wala. Tapos, sumunod, God's steadfast love includes a covenant of peace. So, gusto ko to. Kasi, ang pagmamahal ng Panginoon, dun lang natin mahahanap yung kapayapaan. Diba? Parang, kung babalikan ko yung naging buhay ko before, parang wala akong kapayapaan. Kasi hanap ako ng hanap ng pagmamahal sa maling tao, sa maling sitwasyon. Pero nung inaccept ko nga si Lord, no, nagkaroon ako ng peace. So, sobrang naniniwala ko na totoo to, na covenant of peace. Si Lord yung nagbibigay sa atin ng peace of mind, peace of heart, yung kakontentuhan sa buhay. Sumunod, God's steadfast love draws us to Him. So, ang pagmamahal ng Panginoon, inilalapit niya tayo sa Kanya. Hindi siya opposite. No? Kumbaga yung pagmamahal ni Lord na parang gagawin niyang kamahal-mahal talaga siya. Sa lahat na pinapakita niya sa atin, no? Iisipin niya natin sobrang amazing, di ba? Na imposible na gagawin ng paraan. Na akala natin wala nang hope, di ba? Ayan. Sumunod, God's steadfast love gives us life. So, nabubuhay tayo dahil lamang sa habag at biyaya. Parang sabi na ni Brother Noel. Habag at biyaya. So, binibigyan niya tayo ng buhay, no? Tulad nga na sabi ko kanina, nasa sa atin na yun kung paano natin tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon. Tsaka na LSS ako dun sa kanta na sumagot ka na ba? O ayaw mong paabala. Kasi maraming times na tinawag tayo ng Panginoon eh. Di ba nung hindi pa tayo Kristiyano? Tapos nung tinanggap natin siya, parang sana dati pa pala. Napakasarap ng pakiramdam ng nasa atin ng Panginoon na tinanggap natin siya, no? Ayan. So, hindi lang yung literal na pagising natin sa umaga. Hindi lang yung literal na gives us life. So, kung isipin natin masyadong malawak, no, yung life gives us life sa maraming paraan. Meron tayong, He provides yung trabaho natin, yung family
natin na walang sakit, na lahat may natitirhan tayo, warm, hindi tayo natutulog sa labas, no? God's steadfast love gives us comfort. So kapag tayo may pinagdadaan ng mabigat, sino sa inyo dito pag may problema nagmumok mo? Dati po. Kumakain. Ako dati ganun. Pag may problema, Kumakain. ayaw ko mausap. Nag-o-online. Online shopping ba yan? So ako, dati pag may problema ako, hindi ako lumalabas ng kwarto. As in, lahat patay ng patay. yung Baliktad. ilaw. Lalabas Hindi ako. na kumakain. Alam mo yung ganun, parang, Kakape ako. pero ang comfort ng Panginoon Kakape ay tayo. laging nandyan, no? Always available. Sama ako. Ano sabi? Sama ako, Sabi ko kasi, kawates. magkakape kami. Ako din. Pagka maawardan ka. Ayan, and sumunod, Wala si Ate Rona. God's steadfast love gives Kapit tayo. us mercy. So, pagmamahal ng Panginoon na nagbibigay ng grace at ng mercy. Awa. Kumbaga, kung isipin mo, sino pwede magbigay sa'yo ng mercy? Wala, hindi ang boss natin. No mercy. Hindi ang Numbers. sino mang Poncio Pilato, kundi si Lord lamang. Ayan, yan yung mga truths about God's steadfast love. Next, sabi sa Exodus 15 verse 13, you have led in your steadfast love the people whom you have redeemed. You have guided them by your strength to your holy abode. Ayan. So, una kong share is God's grace, God's steadfast love. Ngayon naman po ay It's faithful. God's Faithfulness. God's grace is defined as God's faithful. undeserved favor. Grace cannot be earned. It is something that is freely given. We count on God's grace and the bridge of that He built in our relationship with Him. At parang naulit. Yeah, umulit. Next slide baka nandun po. Next slide. Hindi ba na? Ayan yun. So, how does the Bible describe God's faithfulness? So, sabi dito, God is unchanging, incorruptible, and always fulfills His promises. The challenge arises when we realize that God doesn't always operate on our timeline. So, hindi po sa atin sumusunod ng Panginoon, no? When we Dapat po expect this. siya ang may hawak ng plano. Nautusan. Oo, parang sila. Nautusan. In a world where we expect instant gratification through fast internet, microwave ovens, and drive-thru restaurant, nalala ko yung McDonald's. The concept of The faithfulness. concept of waiting for God's timing can be difficult to accept. So, napakahirap. Nalala ko lang bro, yung naghihintay ka nag-work ka pa sa, ano yung, Sa Pizza. oo. Pizza. Di ba ang tagal mong naghintay? Alam ko yung mga iyak mo, mga panalangin mo sa Panginoon, no? Pero, sabi nga, hindi Timeline. timeline natin, kundi timeline ni Lord. Kasi nga, lagi tayo nag-expect. Mabilis, kailangan mabilis. Kasi dito sa Canada, ba, mabilis. Instant. Joy? Instant, diba? So, kasi nga, ang oras dito sa Canada ay ginto. Fresh. Hindi dapat sinasayang. Mhm. Ayan. And then, next, ways we can see God's faithfulness. So, napakaraming bagay. Almost pare-pareho, di ba? Una-una, pinatawad niya tayo. He encourages us. He gives us comfort. He protects us. He blesses us sa maraming bagay. He provides for us. He heals us. Hindi lamang po sa sakit na physical, kundi emotional. He keeps His promises. So, meron ba ditong sa atin na nanalangin pero hindi sinagot ng Panginoon? Kahit isang panalangin, I don't think na meron. Kasi kahit pa anong panalangin natin, maliit man o malaki, hindi natin pwede sabihin, Lord, hindi mo sinagot ng panalangin ko. Hindi man niya nasagot pa ngayon yung nauna mong prayer, pero meron siyang nasagot. Diba? Always present ng ating Panginoon sa buhay natin. At kung bibilangin natin ng mga blessings natin, napakarami. Diba? Minsan, naisip ko nga parang
sa dami ng blessings, Lord, isusulat ko kung iaalalahanin ko para hindi enough. Mm. We cannot thank God enough sa lahat ng mga blessings na binibigay niya sa atin. And yung grace na binibigay niya sa atin ay tunay na kamangha-mangha, lalo na yung pagmamahal, no? So, ayun po. Mabilis na po ang aking exhortation. And for conclusion, while suffering we often feel spiritually parched, we wonder if God is with us in this barren land or if He is simply an illusion. Yet, Scripture shows us that no matter where God's people find themselves in battle or prison, in valley or wilderness, one thing is true: God is faithful. So, hindi po natin pwedeng alisin yung fact, yung katotohanan. God is truly the answer to all our questions in life. So, Jesus Christ is the answer. When we feel lost, confused, or broken, only Jesus can give us grace, steadfast love, and who will remain faithful until the end. Jesus is the only one who can satisfy our deepest longings and desires that we are looking for. His grace, love, and faithfulness will be our precious weapon and shield in this life we live in. He gives us all of those so that we can also give or pass them on to others. Yun lamang po. To God be all the glory. Kung meron gusto